Tara, lakad tayo. Hello guys, good morning. Ang ating pag-uusapan ngayon is all about identity. And ito yung part 1 sa series ng identity kasi gusto ko siyang itakal lahat. Ng ating unang pag-uusapan is all about authority. Ang mga pulis, meron silang authority na arestuhin yung mga kriminal. Yung mga judge, they have the authority to send someone in prison. Yung presidente, meron niyang authority na aprubahan yung mga batas na ginagawa ng mga senador. So ang tanong, tayong mga anak ng Diyos, ano yung authority na meron tayo? Ano yung authority na meron ka? Kasi baka hindi mo alam eh. Or baka nakakalimutan mo na. Kaya ngayon, I just want to remind you of that authority. Sinabi sa Luke 10 verse 19, God has given us the authority to trample on snakes and scorpions and all the works of the enemies, and nothing shall by any means harm us. Nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, yung authority na to trample on snakes and scorpions sa lahat ng gawa ng kaaway is isinuot na sa'yo. And you just have to know that you have it, na meron ka nito. Pwede kasing binigyan ka pero hindi mo alam kung paano gamitin. For example, binigyan ka ng espada pero hindi mo alam kung paano gamitin. So ginamit mo siya pang luto, ginamit mo as spatula, ginamit mo pang kamot sa likod, ginamit mo pang selfie stick. So, hindi niya nagagawa yung purpose niya because hindi mo alam kung paano gamitin. Kaya yung espada and authority na binigay sa iyo ng Panginoon to trample all the works of the enemy, gamitin mo sa digmaan, kapatid. Gamitin mo to destroy the lies of the enemy in your situation. I-enforce mo siya sa family mo. I-enforce mo siya sa business mo. I-enforce mo siya sa school, sa career mo, in your ministry. That the devil is already defeated. Yung sicknesses and diseases, yung poverty, yung addiction, yung depression is already defeated in the name of Jesus. And you and I, tayo, can trample on all the works of the enemy. Kaya wala ding makaka-harm sa atin at sa ating household in the name of Jesus. Ayun yung authority na meron ka. Hindi mo kailangan tawagin si pastor. Don't get me wrong. May mga times na kailangan natin tawagan yung ating mga spiritual leaders and yung ating mga pastors. Pero the same authority that was given to them, ayun din yung authority na isinuot sa atin. Mas alam lang nila gamitin yung authority na binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya lakaran mo kung sino ka, kapatid. Lakaran mo that you are already victorious through Jesus. Ayun ang sinabi sa 1 Corinthians 15 verse 57 that we have victory through Christ Jesus our Lord. Hindi po ako galit. I just want to say this with authority. Kaya yun lang yung gustong i-remind sa'yo ng Panginoon sa susunod na lakad ulit. Bye.